First and foremost, I would like to greet a congratulations to our dear graduates. So bigyan naman po natin sila ng masigabong palakpakan. I am truly grateful and honored for your invitation to be a part of this memorable occasion. It is such a humbling experience to speak before you. I'll keep it short, 5 minutes and 2 hours. Please bear with me. Is it okay? Simulan na po natin. So isang tawag ang gumulantang sa akin. Isang tawag ng aking guro. Nasa kalagitnaan ako ng isang meeting nung tumawag siya. At inaanayahan niya ako na maging guest speaker dahil isa ako sa produkto ng Child Development Center na naging matagumpay na sa buhay. Subalit napaisip ako, sabi ko sa sarili ko, gaano na ba kalayo ang narating ko para maimbitahan sa ganitong event? Gaano na ba ako ka-successful para may bahagi ang aking istorya? Oo nga pala, isa ito sa mga pangarap ko ang maging isang guest speaker. At sabi nga rin nila, ang pagiging matagumpay ay hindi lamang nasusukat sa kayamanan at pagiging tanyag. Bagkus, ang tunay na tagumpay ay ang mga karanasan at istorya na maibabahagi mo sa iba, na kung saan magbibigay din ng aral sa kanila. At yun ang aking gampanin ngayong araw. As I observe the children in front of me, it reminisces my childhood memories. Sabi nga po sa team natin ngayon, first steps towards a brighter future. And my dream starts here. At ang Child Development Center ay isa sa kaagapay ko kung bakit narito ako ngayon. Kaisa sila sa paghubog sa kung ano ako ngayon. Dito ako natutong magbasa, magsulat, magbilang, gumuhit, magpinta, sumayaw kahit parehong kaliwa ang paa, kumanta kahit hindi naman kagalingan, at syempre, magkaroon ng mga kaibigan. And I have my best friend until now. We both have license. Siya naman ay isang licensed agricultural and biosystem engineer. Kaya pagpupugay po sa lahat ng nasa sektor ng agrikultura, lalo't higit ang mga magsasaka sa bayan ng Gimba. So back to the story, noong ako'y nasa ganyang edad, wala pang kamuwa-muwang sa nangyayari sa paligid. Ang alam ko lang dati, aakyat ako sa stage kasama yung parents ko. At kukunin yung diploma at medalya, even the ribbon kasi may karangalan din ako dati. Tapos after noon, uuwi na kami. Because we do not have enough money to celebrate my achievements that time. But it doesn't matter. Kasi noong nasa ganyang edad na ako, pinapaintindi na sa akin ng mga magulang ko yung buhay na meron kami. Na kung ano ang nasa hapagkainan, siyang kakainin. At kung ano man ang bagay na maibigay sa iyo, you have to be grateful. Kaya hanggang ngayon, dala-dala ko pa rin yung turo sa akin ng mga magulang ko. I'm so thankful to my parents who serve as my guiding light and strength in molding the best in me. Kaya sa pagdaan ng mga taon, hindi man naging madali ang buhay namin. Maraming problema, pero nairaraos naman ng sama-sama. I still remember when I was a student, the only thing that I could give back to the efforts and sacrifices of my parents are my achievements. And to see their smiles and how proud they are made me feel excited to achieve more. At isa sa mga pangarap ko noon ay ang pagiging isang guro. Hindi lang basta guro na nagbibigay ng kaalaman mula sa libro, kundi isang guro na magiging inspirasyon ng mga kabataan upang patuloy na mangarap. Kaya para sa inyo, mga kabataan, upang matupad ang mga pangarap ninyo sa buhay, never stop learning, never stop dreaming. Mataas man ang mga pangarap natin sa buhay, huwag tayong panghihinaan ng loob. Step by step, makakamit din natin ang mga yan. Tandaan, dreaming is free. But we have to make an action to make that dream into reality.
Sa ating mga magulang at guardians na narito po ngayon, kayo po ang unang naging guro sa inyong mga anak. Kayo rin po ang unang nagbigay ng aral sa kanilang buhay. At kayo rin po ang nagpalaki sa kanila para maging isang mabuting bata. At ito ang unang karangalan sa kanilang buhay mag-aaral. Dahil din po sa tulong ninyo. Kaya naman, maraming salamat parents and guardians. Isa rin po kayo sa dapat nabigyan ng acknowledgement ngayon dahil kayo ang nagbigay ng magandang simula sa inyong mga anak. At sa pag-abot po nila ng kanilang mga pangarap, huwag po sana tayong magsawa na suportahan at i-motivate sila. Malayo pa man po ang ating lalakbayin kasama sila, ang ating mga anak. Ngunit tatandaan po natin, mas okay na ang maghirap ng ilang taon sa pagtataguyod sa edukasyon ng ating mga anak kaysa makita natin na naghihirap sila habang buhay dahil hindi natin naibigay ang edukasyon na nararapat para sa kanila. Para naman po sa ating mga teacher ng Child Development Center, maraming salamat po sa inyong dedikasyon at mahabang pasensya upang mas matutukan po natin ang ating mga estudyante patungo sa kanilang pangarap. Alam ko po kung gaano kahirap ang maging isang guro, lalo na sa ganitong stage. But behind that, I know someday we will be proud of these children for achieving the things they want to be. So before my speech ends, I want to acknowledge my former teacher, Sir Jun Laburga. It's been 19 years. Simula nung tinuruan mo ako, kami sa Back Baker Center. May estudyante ka na isang guro na kagaya mo rin. Thank you, sir, for seeing my potentials. Kung wala po kayo na tumayong pangalawang magulang ko noon, wala po ako sa harap ng mga batang ito ngayon. Maraming salamat po. To the graduates of Child Development Center, ito pa lamang ang simula ng inyong paglalakbay patungo sa inyong mga pangarap. Magpatuloy kayo sapagkat marami ang naniniwala sa inyo. I hope this message impart as inspiration to guide and light your ways in higher level of education. Dream big, aim high. Maraming salamat po at maligayang araw ng pagtatapos. Yun, isang palakpakan po muli para sa ating guest speaker, Miss Angeli Rose Esteban, sa napakagandang mensahe po. Ma'am, pwede po mag-stay kayo doon para... in-invite po natin si Ma'am Elaine Ilabasan at si